Chapter 8 Finale. Brandon, I've missed you so much. Sabi niya rito nung sabay silang kumalas sa halik. Me too. Sabi niya sa hinuli ulit ang mga labi nito para halikan to ng mas matagal. Mas mainit. Kung alam mo lang, nagangat siya ng mukha nang maramdaman niya ang pagmamasa ng pisngin nito. Brenda, wag kang umiyak. Safe na ako. Sinaktan ka nila dahil sa akin. Parang mula yata nung unang beses na tinulungan mo ako sa library. Kung ano-ano ng gulong pinasok ko sa buhay mo. Halika, maupo ka. Huwag ka na umiyak. Okay na ako. Sandali lang, ikukuha kita ng tubig. No, huwag kang umalis. Ayoko ng tubig. Just hold me, please. Hinila niya to upang yakapin. Nangangatal ang katawan nito at muli sinubsob niya ang mukha niya sa buhok nito. Nanatili silang magkayakap sa loob ng ilang sandali. Dapat nagsumbong ka sa pulis. Hindi nila dapat ginawa yun. Nahihiya ako sa ginawa ng papa. Hindi ang papa mo ang nagpagawa nito, si Piolo. Biniyaran niya ang mga bodyguards mo para ipadukot ako at takutin. Pinagawa ng duwag na iyon sa iba, ang hindi niya personal na magawa. Brandon, you don't understand, Brandon. Hindi gagawin ito ni Piolo. Sa bahay namin, gamit ang mga bodyguards si papa nang wala siyang alam. Humikbi ulit ito. I'm so sorry. Ano ka ba? Tumawa to ng mahina. Huling-huli ng katraderan to ni Piolo na yun. Maniwala ka. Igilin mo ng kaso, sorry. Bahagya siyang umurong. Better yet, halik ka na lang kita para hindi ka na magsalita. Kusang umangat ang mga labi nito para tanggapin ang halik niya. Laking pasalamat niya at magaling na ang putok sa mga labi niya. Nagsimulang gumaan ang halik pero uminit agad at lumalim. Maya-maya humihingal silang naglayo. May 1 oras pa tayo? Paniniguro niya rito. Yes, come here. Sabi niya rito. Walang pag-aatubiling sumama to sa kanya sa kama. Inalalayan niya itong makahiga, tinabihan at niyakap. It feels good to have you here. Pahayag niya. Sleep at gigisingin kita kapag dumating na ang sundo mo. Pumikit siya at sinunod ang sinabi nito. Maya-maya hinila na siya ng antok. Ganon kalubos ang kanyang tiwala rito. Muntik nang mabanggo si Brenda sa kanyang ama ng pababa siya ng kusina. Sa pag-iwas niya ay natapon ng hot milk na kanyang daladala. Napaso ang kamay niya kaya tuloy nabitawan niya ang basong hawak niya. Mabilis siyang hinila ng kanyang ama sa sink para patuluan ng tubig ang kanyang kamay. Bakit hindi mo tinitingnan ang hindaraanan? Kita mo napasok ka tuloy. Hindi siya umimik pagkatapos mababad sa tubig ang kanyang kamay at mabawasan ng hapti. Inalis na niya yon mula sa tubig. Ipagtitimpla kita ng bago, maupo ka riyan. Pa, you don't have to. No, maupo ka. Sabi nito sa gumagaralgal na tinig kaya hindi na siya nakapagreklamo at naupo siya sa isang silyaron. Pinagtimpla nga siya nito ng gatas. Namiss niya ang ganong gawain nito sa kanya nung hindi pa to pumapasok sa politika. Ilang sandaling namayani ang katahimikan pagkatapos itong ihain sa kanya ang gatas. Gusto kong magpaliwanag tungkol sa nangyari kay Brandon. Papa, whatever you say won't justify what you did. Alam ko pero hindi mo naintindihan ang takot ko. Natatakot ka kay Brandon? Nangungot siyang balik niya rito. Natatakot ako dahil hindi ko siya kilala at hindi siya nababagay sa iyo. And you think Piolo is? Tama ang mama mo. Nagkamali ako nung ipinagkasundo kita kay Piolo. Pero mas kilala ko si Piolo kaysa sa lalaking yun. Kaibigan ko ang kanyang mga magulang at may pagtatanggol kita mula sa kanya kapag may ginawa siyang mali sa iyo. May pagtatanggol niya ba ako kapag nakasal na kami? At nakakulong na kami sa loob ng iisang kwarto, Papa? May pagtatanggol niyo ba ako kapag nalapatan niya ng kamay ang balat ko habang pinandidirihan at kinamumuhian ko siya? Hindi to makaimik at mukhang hindi malaman kung anong isasagot. Nakahinga siya ng maluwag nang sa wakas ay makita niyang tila nauunawaan na siya nito. I can't marry someone I don't love, Papa. I know that now. Hindi dahil nagawa namin ng mama mo, magagawa mo rin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko para ako manhid. Para ako nawala ng puso nitong mga huling taon. Pa, inabot niya ang kamay nito at pinisil. Hindi ka lang sa akin nagkulang kundi kay mama. Masamang masama ang loob niya sa'yo.
I know. Paano sa susunod na eleksyon? Humugot to ng malalim na hininga. Nakapag-desisyon na ako na hindi na ako tatakbo. Napatitig si Rito. But you love politics. It had made me into something I'm not. Sabi nito habang umiiling. Nung kinasal kami ng iyong mama, hindi man namin mahal ang isa't isa, we didn't hate each other either. Nagkasundo kami at naging magkaibigan. And I must say na in love na rin kami sa isa't isa sa pagdaan ng mga taon. But then I got into politics and I love it more than I loved her. My job became my first priority. At hanggang ngayon hindi ko pa rin maisip kung paano naging ganun ako ka-inconsiderate. Na nagawa kong ipagbili ang shares natin sa negosyong alam kong mahal na mahal niya para magastos sa kandidatura ko noon. Nang hindi naiisip na sasama ang loob niya sa akin. Will be able to get it back? Tanong niya rito. Nagkaroon tayo ng malaking utang sa pamilya ni Piolo. Dahil hindi ang pagbawi sa negosyo ang una kong prioridad, kundi ang pag-iipon para sa susunod na eleksyon. Now I've decided not to run. Magagamit ko na naipong pera sa bangko para mabayaran ko si Bernard at mabawi ang parte natin sa negosyo. Natuwa siya sa narinig. Talaga, Papa? Ngumiti ito. And hopefully buy your mother's forgiveness too. I don't think you can buy back Mama's forgiveness, Papa. Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Ganun na ba talaga katindi ang galit sa akin ng mama mo? Umiling siya. You don't understand. Hindi binibili ang forgiveness, diba? Kung may pagkukulang ka sa kanya, you're going to have to make up for it. Kung totoong hindi ka natatakbo, then makakapagsimula ka na. Tumitig to sa kanya. Tama ka. Napasulyap siya sa kanyang relo. Oras na para tumawag siya kay Brandon. Tsak na hinihintay na nito ang pagtawag niya. Papa, good night. Inaantok na ako. Tumangot at bahagyang lumapit na hahalikan na niya ang pisngi nito. Good night. Ang gatas mo? Babaunin ko na lang ho sa itaas. Nasa may pinto na siya ng kusina nang tawagan siya nitong muli. Iha? Lumingon siya rito. Kung totoong nagmamahalan kayo ni Brandon na yon, you'd have found a way to talk to each other, right? Napatitig siya rito at kinakabahat nagigilty. Sabihin mo sa kanya, kung talagang seryoso siya sa'yo, he would have to earn you. Kailangan niya magsika para mapatunayan niya sa akin hindi ka lang niya mapapaligaya. Mabibigyan ka rin niya ng magandang buhay. Nag-init ang kanyang mga mata. Pa, a father's gotta do what a father's gotta do. Ilang sandali siya na nakatayo roon at hinihinaang bumuhos sa kanya ang relief bago siya tumango. I'll tell him. Nagpatuloy siya sa pagtungo sa kanyang kwarto para ibigay sa kanyang nobyo ang magandang balita. 5 years later. Wala sa loob na napabaling si Brenda sa kanyang likuran nang makarinig siya ng kaluskos. Pagkatapos napangiti na makitang pumapasok sa kwarto niya ang nobyong si Brandon. Anong ginagawa mo rito? Baka may nakakita sa'yo. Sabi niya habang mabilis na sinusuksok ang hikaw sa kanyang tenga. I'm sure nakita ako ni Papa pero hindi niya ako pinigilan. Busy siya sa pakikipagkwentuhan kay Daddy tungkol sa charter change. Yumakap ta sa kanya mula sa likuran. Ang tagal mo namang bumaba, hindi pa ba tapos yan? Nainip na sila. Di kaya ikaw ang naghahanap sa akin. Masuyo yung tanong niya rito nang humarap siya rito. He didn't even bother to answer her. Yumuko ito at sinalubong ang naghihintay ng mga labi niya. Their kiss was deep, long and passionate. May 2 araw din silang hindi nakita dahil may kailangan tong asikasuhin para sa bago nitong business venture. Ramdam niya sa yakap nito na namiss siya nito gaya ng nararamdaman niya. Wala na to sa Milano Electronics. Their parents rued the day when he left and put up his own little business. Makalipas ang 5 taon ay hindi na matatawag na little ang business na yon. It had grown into one good company and Brandon was already thinking of expanding. Pero ayon nga sa papa niya, sinusunod lamang ni Brandon ang bili nito. Ngayon pa lamang nakikita na ang malaking posibilidad na isang araw makakaya na siyang buhay ng kanyang mapapangasawa. I've missed you damn so much. Sambit niya sa pagitan ng mga halik. Pagkatapos ay muntik na siyang mapairit nang buhatin siya nito at dalhin sa kama.
"Brandon, my hair!" Protesta niya. "Leave it down," sabi nito pagkatapos hilahin ng ipit na ginamit niya para doon. "I want to kiss you properly." And the next kiss was deeper and was much longer. Pareho silang umungol lang iangat nito ang ulo. Naalala kasi nila pareho ang kanya-kanyang pamilya na nasa ibaba at naghihintay sa kanila. Now we're both late. Kung makasabay tayong bababa, they all know why. Naramdaman niya pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa sinabi nito. "Pilyo ka talaga." Pero sa sumunod na sandali ay magkahinang na naman ang kanilang mga labi. At pareho silang humihinga lang bumitaw sa isa't isa. "At kapag hindi pa tayo bumaba, hindi na tayo makakababa. And then I'll be forced to marry you tomorrow." "Ano?" Natatawang sabi niya habang pinapalo ang balikat nito. "Don't you want to force me, baby?" Nanunod yung tanong nito habang nakangiti sa kanya. "Much as I'd like to, hindi po ako namimilit sa taong ayaw." "Mukha bang ayaw ko?" Tumatawang tanong nito. "You're the one who used the word force." "Nagpaparamdam lang ako." Nagkatitigan sila. "Kung ready ka, ready na rin ako." "Brandon, is this a proposal?" "The formal one, yes," sabi nito. Hinilan nito ang chain na nakasuot sa leeg niya hanggang pareho na nilang nakikita ang singsing na binigay nito sa kanya noon. "It's time you wear this again. Will you marry me as soon as we can, darling?" "Oh, Brandon, yes." Mabilis sa hinubad nito ang chain at kinuha ang singsing. Saka isinot yon sa kanyang palasingsingan. Kuminang yun sa liwanag na para ba nagsasabing sa wakas, meron ng sariling tahanan iyon. Muli ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Pagkatapos ay tinulungan siya nitong makabangon mula sa higaan. "The only reason why I'm doing this is so we can tell them the big news. Kasama ko nga pala si Inay at si Tito Ricky." "Talaga?" Natutuwang sabi niya. "Alam na ba nilang plano mo na?" "No," sagot nito. "Ang alam lang nila narito sila para sa birthday party mo." "Mabuti naman pumayag sila," sabi niya habang muli ay nag-a-apply ng lipstick sa kanyang mga labi. Walang dahilan para hindi siya dumating kasi matagal na silang nagbati ni Daddy, sabi nito. "Isa pa, she likes you very much. So of course they'll come." Nilapitan niya to at pinahid ng tissue paper ang lipstick niya sa mga labi nito. Habang nararamdaman pa rin ang pagkamangha sa dami ng mga pagbabago sa kanilang mga buhay sa nagdaang 5 taon. 1 taon pagkatapos siyang makagraduate. Saka lamang nito pinagtapat sa kanyang pamilya tungkol sa tunay na ama nito. Gulat na gulat siya sa nalaman. By then, lumago na ang mga negosyong hawak nito. Isa na to sa mga kinikilalang bagong entrepreneur sa bansa at tanggap na ito ng kanyang mga magulang bilang kasintahan niya. Hindi na ulit tumakbo sa sumunod na eleksyon ng kanyang papa para bigyan ng panahon ang kanilang pamilya at ang sarili nito. Ang mga magulang naman niya ay nagkasundo. Ginawa ng papa niya ang lahat para muling maging kaibigan ng mama niya. Si Piolo. Well, mula nang malaman nito kung sinong tunay na ama ni Brandon, sa wakas sumuko na rin at sa pangungulit sa kanya. 3 years ago ay nalaman na lamang niya na item na to at si Lota, of all the people. Pero mukhang namasaya ang kaibigan niya sa piling ng lalaki. Natuklasan ni Piolo ang hilig nito sa hayop pagkatapos makilala ng lubos ang pamilya ni Lota. At parang nagmamature na rin to kahit papano. "Halika na, bilis! Excited na ako sabihin sa kanila ang news natin." "Okay," excited na rin sang-ayon niya. Nang pababa na sila ay sinulubong sila ng ngiti ng pamilya nila. Malamang ay mihinala na ang mga ito kung ano nangyari sa itaas. Lalo na nang itaas niya ang kanyang kamay at makita ng mga to ang singsing sa daliri niya. Excited na binati siya ng mga to nang tuloy na silang makababa. "Kaya pala ang tagal niyo sa itaas. Akala namin matutuloy ang party nang wala ang birthday girl." Tudyo sa kanila ng isa sa 2 kapatid sa ama ni Brandon na si Portia. "Congratulations, Iha!" Masayang bati sa kanya ng mabait na stepmother ni Brandon. "Thank you ho." Iyakap siya ng kanyang mama na makalapit ito sa kanya. "We're happy for you, Iha." Nakangiting sabi nito. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang ama
Nang ito naman ang bumati sa kanya. May luha sa mga mata nito. It's okay na. Okay na ako. Muntik ko nang gulihin ang buhay mo at sirain ang kaligayahan mo. Patawarin mo ako, anak. Matagal ko na ho kayong napatawad. Naiiyak na ring sabi niya rito. Brandon? Ngiting-ngiti si Brandon sa kanyang ama. Papa naman, kalimutan na ho natin yun. At naging hudyat ng palakpakan ng pagtapik ng dalawang lalaki sa likod ng isa't isa. Pinahid ni Brenda ang luha na pumatak sa kanyang pisngi. Nang magsalang ang musika sa kumpunan para sa kanila, agad na nagpakulong siya sa mga bisig na nag-iisang lalaking minahal niya para simulan ang kanilang masayang pagsasayaw patungo sa isang habang buhay na nakatakda lamang para sa kanilang pagmamahalan. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Brandon at Brenda. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.